Nakatayo si Goku sa gitna ng larangan ng digmaan sa kanyang bagong anyong magical instinct. Nakatayo si Mirel sa kanyang harapan, hingal na hingal sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang pagsasanay. Si Verkan, nakararating lamang, ay halos hindi mapakalma ang kanyang puso sa bigat ng paparating. Kalmadong nagsalita ang hari ng kadiliman sa loob ni Goku, wala ni katiting na panunuya sa kanyang tinig. Ito mismo ang inabot sa akin ng 1,000 taon bago ko nakamit. Nakakainis ang talino mo. Sumagot si Goku sa kanyang isipan nang hindi man lang umiti. Hindi ko kailangan ang papuri mo. Ang kailangan ko lang ay ang kapangyarihan mo. Biglang nanginig ang kalawakan. Nagkabiyak ang mismong kawalan at isang maputlang asul na tarangkahan ang bumuka sa himpapawid, nagpakawala ng matinding nagielong lamig. 3 nilalang ang lumabas mula sa gitna nito. Si Whis, si Gohan, at si Goten. Tuluyang natigilan si Goku. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Nakatitig lamang siya. Si Gohan, ang payat na binatang minsang tumalikod sa pakikipaglaban, ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan na may pangangatawan ng isang tunay na mandirigma. Isang malamig at nagielong aura ang bumabalot sa kanya. Si Gohan mismo ang dahilan kung bakit kumalat ang nakapapasong lamig sa buong mundo ng kadiliman sa sandaling dumating sila. At sa kanyang mga mata ay nakaukit ang mahabang taon ng nagyelong impyerno. Sa tabi niya ay nakatayo si Goten. Huli siyang nakita ni Goku bago ang huling paligsahan at bago siya nabilanggo. Ngayon, halos kasing tangkad na siya ni Goku. Ilang sandali bago iyon sa planeta ni Beerus. Ganito pala nakukuha ang bago mong pagbabago. Nakikita kong napakalakas nito. Pero hindi pa rin ito aabot sa antas ko. Ipakita mo sa akin ang kaya mo. Kapag tapos na ang lahat ng ito, gusto kitang makalaban, Kuya Gohan. Huwag kang masyadong magmadali, Goten. Kung ganoon, gusto mong makita ang tunay na kapangyarihan. Kaagad na nagbago si Gohan sa anyong Eye Super Saiyan. Agad na nagsimulang bumagsak ang niebe. Nagyelong parang bato ang mga puno. Ang mga ilog ay naging yelo. Lahat ng nasa paligid ay nilamon ng matinding lamig. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Goten ang kanyang kuya sa anyong iyon. Wow, ito pala ang tunay mong kapangyarihan. Talagang nakapangingilabot. Mas lalo tuloy akong nasasabik na makalaban ka. Pinutol sila ni Whis at nagsalita. Sige, mukhang handa na kayong dalawa. Pagkatapos ay nagbukas siya ng isang tarangkahan sa harapan nila at nagsalita. Tayo na. Hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng oras. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Napakahinang nagsalita si Goku. Halos hindi na marinig ang kanyang tinig. Gohan. Goten. Sabay-sabay na lumapag ang tatlo sa lupa. Humakbang si Gohan. Isa. Pagkatapos ay isa pa. At nang tuluyan na siyang makalapit, nakita ni Goku ang bagay na nagpayanig sa buong pagkatao niya. Ang kanyang kaliwang braso. Wala na iyon. Wala nang kamay. Nabasag ang tinig ni Goku. Gohan, ang braso mo. Piliting pinanatiling kalmado ni Gohan ang kanyang boses, na para bang matagal na niyang sinanay ang sarili upang itago ang sakit. Ayos lang iyon. Mabuti na ako, Dad. Sino ang gumawa nito? Katahimikan. Pagkatapos ay mahinang nagsalita si Gohan. Ang Daishinkan. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Goku. Hindi iyon galit. Mas malalim pa iyon kaysa sa galit. Mahigpit na niyakap ni Goku ang dalawa niyang anak, nang hindi man lang niya namalayang ganoon na pala kalakas ang yakap niya. Ipinikit ni Gohan ang kanyang mga mata. Ibinaon naman ni Goten ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang ama, na para bang muli siyang naging isang bata. Walang nagsalita. Hindi na kailangan ng mga luha ang anumang salita. Makalipas ang ilang sandali, naghiwalay sila. Masusing tiningnan ni Goku si Goten at nagsalita ng may tunay na pagkabigla. Ikaw, napakalaki na ng itinanda mo, Goten. Ngumiti si Goten. Ang parehong ngiting taglay noon ng kanyang ama. Hindi ako makapaniwalang nakilala mo agad ako sa unang tingin, Dad. Maaari bang hindi makilala ng isang leon ang sarili nitong anak? Napatawa si Goten. Ikaw rin, Dad. Hindi na masukat ang aura mo ngayon. Pati ang mukha mo, iba na. Mahinang natawa si Goku. Binabago ng impyerno ang isang tao. Sa loob at sa labas. Pagkatapos ay tumingin siya kay Whis at nagtanong sa tinig na walang bahid ng galit, ngunit may matinding kaseryosohan. Whis, bakit ka narito? Kalmadong sumagot si Whis, bahagyang nakayuko ang kanyang ulo. Dahil nagkamali ako. At ito na lang ang pinakamaliit na magagawa ko. Matagal siyang tinitigan ni Goku. Pagkatapos ay nagsalita.
Hinanap kita sa mga anghel noong nakalaban ko sila. Pero hindi kita nakita. Sige, mag-uusap tayo kapag tapos na ang lahat ng ito. Pagkatapos ay nagsalita si Goku sa kanilang lahat sa tinig ng isang pinuno. Isang tinig na kailanman ay hindi pa nila narinig mula sa kanya. Pipili tayo ng lugar ng labanan. Hindi natin sila hihintayin. Kapag pumunta rito ang Daishinkan, ang pakay niya ay ang eliksir. Ibig sabihin, nasa panganib ang mundo ninyo. Sinabi niya iyon habang diretsong nakatingin sa mukha ni Haring Verkan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. At ibig sabihin din yan ang asawa niya. Pinutol siya ni Verkan, matalim ang tingin. Tama. At iyan mismo ang nagbibigay sa atin ng kalamangan. Anong kalamangan ang mayroon kung nasa panganib ang mundo ninyo? Malamig na sumagot si Verkan. Dahil hindi niya sisirain ang puno. Hindi niya sisirain ang planetang ito. Ayaw niyang mapatay ang asawa niya. Gusto niya itong mabawi. Ibig sabihin, mapipilitan siyang magpigil sa labanan dahil sa iisang dahilan lamang. Ang kanyang asawa. At sapat na ang bagay na iyon. Tahimik si Goku sa loob ng isang sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya. Kung ganoon, dito magaganap ang digmaan sa mundo ng kadiliman. Isang tinig ang biglang sumingit. Dumating si Renzo na tila isang kidlat, pinasadahan ng pamilyar na paghamak ang bawat isa sa kanila. Talaga bang mag-aabala pa kayong hingin ang pahintulot ko? Planetang akin din ito. Tumingin si Goku sa kanya sa kabahagyang umiti. Hindi ko kailangan ang pahintulot mo. Pero kailangan ko ang lakas mo. Tutulong ka ba? Matalim na tumawa si Renzo. May araw na ipinangako kong hindi na ako tutulong kahit kanino. Pero ibang usapan ang Daishinkan. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Siya ang pumatay sa nanay ko. Muntik na rin niyang patayin kami ng kapatid ko. At siya rin ang pumatay sa hari ng kadiliman. Ang tiyuhin kong nananahan ngayon sa loob mo. Samantala, si Merele, na hindi nakikilahok sa usapan, ay tahimik na nakatitig kay Goku. Kalmado ang kanyang mga mata, na para bang nababasa niya ang buong pagkatao nito. Na para bang may nakikita siyang hindi napapansin ng iba. Mahina siyang bumulong, sapat lang para si Goku ang makarinig. Alam mong susubukan ng hari ng kadiliman na ganap na magising sa kasagsagan ng labanan, hindi ba? Mahina ring sumagot si Goku. Alam ko. At ano ang gagawin mo? Saglit siyang tumigil. Pagkatapos ay nagsalita. Gagamitin ko siya nang hindi niya ako magagamit. Kahit alam kong mas matindi ang kanyang galit kaysa sa kaya kong kontrolin. Pero nakikita mo na ang bunga kapag nagsanib ang dalawang kapangyarihan. Tumingin sa kanya si Merel. May kung anong nasa kanyang mga mata. Hindi lamang paghanga, kundi tunay na takot. Ngunit wala siyang sinabi. Biglang may mas malalim at mas mabigat na presensya ang pumigil sa lahat. Nabasag ang hangganan ng mundo ng kadiliman. Maging ang kalawakan ay napunit. Hindi iisang tarangkahan, kundi daan-daan. Libo-libo. Sabay-sabay silang bumukas na parang mga sugat sa mismong hibla ng pag-iral. At mula sa bawat tarangkahan ay lumabas ang isang anghel. Mula sa bawat anghel ay bumuhos ang napakalaking enerhiya. Kasunod nila ang mga Diyos ng pagkasira. Isa-isa silang lumitaw. Sa kanilang mga mukha ay walang bakas ng kumpiyansa. Wala ring takot. Kundi isang bagay na mas nakapangingilabot pa kaysa sa kamatayan mismo. At hindi lamang iyon. Dumating din ang mga Kaioshin mula sa iba't ibang universo. Maging ang mga bago at ang mga nagretiro na sa pamumuno. Ang matatanda at ang mga bata. Ang kanilang mga tagapagsilbi at ang mga tagapagbantay ng mga universo. Lahat sila ay dumating upang makisabak sa digmaang ito sa utos ng iisang nilalang. Isang nilalang na mas malakas sa kanilang lahat. At mas nakatatakot kaysa sa sinuman sa kanila. Sa wakas, tumigil sa pagyanig ang mismong kalawakan. At saka siya lumitaw. Ang Daishinkan. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Ganap ng magaling ang kanyang katawan. Na para bang hindi siya kailanman nakipaglaban. At wala nang kahit katiting na awa sa kanyang mga mata. Napanganga sa gulat si Naguhan at Goten dahil sila ang huling nakalaban niya. Lumipas ang isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita siya. Iisa ang kanyang tinig. Mababa, malalim, na parang pagyanig ng lupa habang humihigop siya ng hangin. Naamoy ko ang aking asawa. Umalinggaw ang tinig ni Verkan. Dumating na sila. Lahat ng mga Diyos ng pagkasira. Hindi na mabilang ang mga anghel at nagbago na ang Daishinkan. Masigit na malakas ang kapangyarihang ito kaysa noong huli siyang narito. Hindi ko na ito masukat. Tumayo si Goku.
Tiningnan niya ang kanyang mga anak, si Whis, si Verkan at ang mga anak nito. Pagkatapos ay kalmado siyang nagsalita, na para bang ang pinakamadaling bagay lang sa mundo ang kanyang sinasabi. Sige, tayo na. Ang maitim na lupa ay may mga guhit ng mapusyaw na ginto. Biyak ang kalangitan sa tindi ng pressure. Naglalagablab sa liwanag ang puno ng panlunas. Sa isang panig, nakatayo sa unahan si Goku. Sa tabi niya sina Gohan at Goten. Sa likuran nila ay sina Whis, Verkan, Merel at Renzo. Kaunti lamang sila ngunit pasa nila ang bigat ng mismong pag-iral. Sa kabilang panig, isang hukbong walang katapusan ang umaabot hanggang sa abot ng tanaw. Walang talumpati, walang formal na deklarasyon ng digmaan. Ito lamang. Humakbang ng minsan ang Daishinkan at sumabog ang lahat. Daan-daang anghel ang sabay-sabay na sumugod. Mula sa bawat direksyon ay bumuhos ang puting banal na enerhiya na parang kulog. Si Goten ay kumpiyansang humakbang pasulong. Nagbago siya sa higanting anyong Ozaru, ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na niya itong kontrolado. Isang napakalaking katawan na may nagliliyab na pulang mga mata. Isang hagod lamang ng kanyang kamay ang nagpawi sa isang buong hanay ng mga anghel. Nagkabitak ang lupa. Humampas ang shockwave sa hukbo at napilitan itong muling magsaayos. Hindi agad nagbago si Gohan. Nagmasid siya. Nagkalkula. Lumikha ng isang kamay na yari sa yelo upang makatulong sa kanyang pakikipaglaban. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng sinag mula sa kanyang nag-iisang kamay na may eksaktong katumpakan, tumagos iyon sa 5 magkakasunod na hanay sa isang tuwid na linya. Natitig ang natitirang anghel sa nabuo nitong siwang, hindi makapaniwala. Kalmadong kumilos si Whis na para bang hindi siya nakikipaglaban. Na para bang naglalakad lang siya sa isang hardin. Hinawakan niya ang noo ng isang anghel at bumagsak ito. Nagpakawala siya ng alon mula sa kanyang mga daliri at nagyelo ang isang buong hanay. Walang anumang bakas ng damdamin sa kanyang mukha, ngunit pasa ng kanyang mga mata ang bigat ng bawat pagkakamaling nagawa niya. Sabay na lumaban sina Verkan, Renzo, at Merel bilang isang pangkat na ganap ang pagkakasabay. Halos walang ingay ang galaw ng kanilang mga katawan na para bang nagsanay sila para sa araw na ito sa loob ng 1,500 taon, taglay ang desperadong pananabik dahil iyon nga ang ginawa nila. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa rin gumagalaw si Goku. Nakatayo lang siya roon at nakamasid, habang ang kanyang ginintuang aura ay nakapulupot sa ginintuang singsing na dahan-dahang umiikot sa kanyang paligid, na parang isang ginintuang mirage. Mahina siyang nagsalita. Ah, dumating ka rin. Isang tinig ang sumagot mula sa malayo, malamig at puno ng kumpiyansa. Namiss mo ba ako? Tumingin si Goku sa kanyang harapan. Sa gitna ng kaguluhan ay nakatayo ang Daishinkan. Wala siyang nilalabanan. Si Goku lamang ang kanyang tinitingnan. Sa gitna ng larangan ng digmaan, silang dalawa lamang at ang buong universo na naghihintay. Naglakad si Goku papalapit sa kanya. Isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Sa bawat hakbang, isang alaala. Ang impyernong bilangguan, ang mga kadena, ang kadiliman. Si Margarita at ang kanyang tungkod. Ang Daishinkan na nagsasabing, dito ka na mabubuhay habang buhay. Ang Daishinkan na nakatayo sa harap ng nakakadenang si Goku, na tinatawag siyang halimaw. Lumipas ang mga taon ng walang tunog. Walang liwanag. Huminto si Goku 1 metro ang layo sa Daishinkan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Nagsalita siya sa kalmadong tinig na mas nakatatakot kaysa sa anumang sigaw. Ilang beses, sa loob ng mga taong iyon, akong nagtanong sa sarili ko kung makakatakas pa ba ako at makakatayo sa harap mo ng ganito. Hindi sumagot ang Daishinkan. Nagpatuloy si Goku. Ikinulong mo ako. Pinahirapan mo ako. Pinakalimutan mo ako sa pamilya ko. Pinutol mo ang braso ng anak ko. Pinatay mo ang isang buong lahi na wala namang ginawang masama sa iyo. At ginawa mo ang lahat ng iyon para lang mabuhay ka magpakailanman? Madilim na umiti ang Daishinkan. Para mabawi ang nararapat na sa akin. Sabi ni Goku. Ang asawa mo. Walang kahit katiting na awa sa kanyang tinig. Hindi mo mahal ang asawa mo. Inaangkin mo lang siya, tulad ng pag-angkin mo sa lahat ng bagay. Biglang nagdilim ang mga mata ng Daishinkan. Huwag kang magsalita tungkol sa mga bagay na hindi mo naunawaan. Sumagot si Goku. Naunawaan ko ng husto. Ang taong nagmamahal sa kanyang pamilya ay hindi sumisira ng mga mundo para sa kanila. Inililigtas niya ang mga ito. Hindi mo alam ang kaibahan. Mula sa malayo, muling nakita ni Gohan ng harapan ang Daishinkan sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon. Napatingin siya sa nawawala niyang braso. Nanginig ang kanyang buong katawan.
Napansin iyon ni Goten at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kuya nang hindi nagsasalita. Pigil na nagsalita si Gohan. Magpasensya ka. Darating din ang pagkakataon niya.